simula po silang nag-attempt na sirain or yung ating karapatang pantao or karapatan sa malayang pagpapahayag ay kinitil simula nung nagtanong si Ka Eric sa Kongreso kung saan dinala or bakit napakalaki ng ng kanilang kung magkano ba yung inyong travel allowances and all. Dahil po doon nakulong si Doc Lorraine Badoy at saka si Ka Eric Celis at yung franchise po ng SMNI na-revoke. Matinding chilling effect na ang naidulot noon. Bakit? Napansin nyo ba lahat ng mga mainstream media ngayon na nagbabalita ng pangit tungkol sa gobyerno natin? Wala. Yun yung chilling effect noon. Hindi nila tayo kayang patahimikin kasi wala tayong prangkisa na kaya nilang gamitin na na remote control para pahinain yung mga boses natin. Kaya ganito nila tayo dadalhin. So nag-attempt sila at nagtagumpay sila na hanggang ngayon yung SMNI ay hindi pa rin nakakapag-broadcast sa Free TV. At yung mga kasamahan nila sa media na dating maingay, dating never again, pero ngayon kakampi na nila. Gusto nilang mangyari yon sa atin ngayon na kung papayagan natin sila na sikilin tayo, pusalan tayo, wala na tayong laban na maipapanalo kailanman. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayong patahimikin, gusto nilang impeach si VP Sara, gusto nila tayong patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na depektibo, kaya gusto nila tayong patahimikin. Nanghihingi tayo ng drug testing, tinatanggihan tayo, hindi daw yun, hindi daw konektado yun sa public office and the public trust. At ayan na nga, yung fake news na 20 pesos na bigas, yung hindi pumapas, walang barel sa KOJC, nanggaling po tayo dyan. Actually, yan nga yung isa sa hinihingi natin Napakaraming paglabag sa karapatang pangtao dyan sa 16-day na pananatili nila dyan sa compound ng KOJC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na namura sila ni Joey na isang taxpayer at isang citizen ng Pilipinas na nire-represent dapat nila. You're supposed to be the representative of the people. Kayo po dapat ang boses ng taong bayan sa Kamara. Dapat po nakikinig po kayo sa mga tao na nire-representa ninyo. Katulad ng sinabi ni Sir Mark, kaya po kami fina-follow ng daan-daan libong mga Pilipino kasi pare-parehas po kami ng opinyon, pare-parehas po kami ng nararamdaman, pare-parehas po kami ng pinanggagalingan. Ngayon po, pinagsama-sama nyo kami. Good luck sa inyo. Thank you very much.